Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. What if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Welcome mga kabahay. So, ayun na nga, after ng maraming Senate hearing at maraming kabukingan nangyari sa mga pahayag ni Miss Mayor Alice Guo, may kumakalat ngayon na video. Apparently, sabi nila kapatid daw ni Alice Guo, which is Sheila Guo. So, kung titingnan mo, kamukha ng picture, and dito may kiniklaim siya tungkol sa mga pagiging spy nila, mga training nila, at kung ano-ano pa. So, panoorin natin. Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. 我是爱丽做的姐姐. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. Pero madiskarte ang tatay namin. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga pogo. Kaya yumaman din kami, kaso sa maling paraan. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang vinolunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. 2 years din kaming nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplanasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban. At dito na nila plinano na maging mayor si ate sa Bamban. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa COMELEC checking as a mayor candidate. Akalain mo yun, pera lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam niyo na. Nanalo si ate bilang mayor. Nakapagpagawa siya ng malaking pogo site. At pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine government, lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang, na-raid ang pogo site na ito at na-trace kay ate. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Pero dito sa Pinas, parang circus lang. Nakakatawa. Kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa circus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. Nasa farm lumaki at anak ng katulong. Kasi mahilig sa mga gantong storya ang Pilipino. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si Ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya,
Nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Ayaw na daw niya maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Di ko na rin alam kung ano nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Di ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito din ang next niyang sasabihin sa media. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Baka napatay na siya ng MSS or triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. So yun guys, no, hindi natin kilala kung sino talaga tong tao na to. Maaring siya talaga si Sheila Guo or Sheila Guo doesn't really exist. Possible na misdirection lang rin ng kampo ni Mayor Alice Guo kaya lumabas tong video na to. So hindi talaga siya confirmed at hindi siya verified na siya nga talaga si Miss Sheila Guo. Pero kung titingnan mo yung story niya about sa planning, about sa backstory ng pagiging spy, about sa plano ng China, parang meron siyang knowledge eh. Parang meron siyang knowledge, although obvious na may binabasa siya. Scripted talaga. Pero, but then again, hindi mo pwedeng matanggal yung fact na baka totoo nga yung sinasabi niya. So, it's up to you guys to decide kung maniniwala kayo. Pero kung pagbabasihan natin yung sitwasyon ngayon, possible kasi na ito ay misdirection lang ulit. Gusto lang nila i-misdirect yung mga netizen o yung mga tao sa kung talagang ano ang nangyayari. Although she is giving a hint on about being a spy, about a backstory regarding West Philippine Sea, possible kasi na hindi rin totoo lahat ng sinasabi nito. So again guys, this is not a verified video. It's up to you to decide. Thank you for tuning in and you have a great day.